Mabuhay! Muli ako si Joselito Sinsoro Jr., ang magiging guro ninyo sa asignaturang Filipino. Bago tayo magtatalakay, may tatanong lamang ako sa inyo kung ano nga ba ang bantas? Mukhang alam kong alam nyo kung ano ang bantas dahil napag-aralan natin ito nung tayong elementarya pa lamang. Okay, ano ang bantas? Maraming salamat. Ang mga bantas ay nakikitaan dito ang mga larawan patungkol sa bantas. Makikita natin dito ang tuldok, kung sa English ay period, di ba? Ano nga ba ang period, di ba? Ito ay ang tuldok na kung saan ginagamitan ito sa pangusap na nagsasanaysay. Makikitaan din natin ang guhit dito o sa English ay comma. Lalo-lalo ang ginagamitan ito sa pangusap pag alam natin marami ang sinasabi o marami ang bagay na sinasabi. At ang exclamation point o sa Tagalog ay tandang padamdam. At sa tandang pananong o question mark. Katulad na lamang kung ikaw ay nagtatanong. Ngunit, ano nga ba ang mga larawan na ito? Very good. Mahusay. Ito ay ang mga bantas. Opo, no? Ito ay ang mga bantas na pinag-alaran natin nung tayo'y nasa elementarya pa lamang. Pero ano nga ba ang bantas? Ang bantas ay, punctuation ay mga simbolo na tumutulong sa tama at wastong pagkakaintindi ng mga teksto. Very good. Halimbawa at uri ng mga bantas ay ang tuldok. Ang tuldok ay karaniwang gamit nito ay sa pananda ay pagwawakas ng pangungusap, paturol o pautos. Halimbawa, maganda si Minda, limbo. Diba? Dumito ka. Ito ay mga halimbawa ng tuldok. Pangalawa naman ay ang kuwit. Dito ginagamit ang kuwit o comma upang matukoy ang maikling pagputol ng ideya o pinakamaliit na paghinto ng daloy ng pangungusap. 'Di ba? Sumunod naman ay ang tandang padamdam o exclamation point. Ano nga ba ang tandang padamdam? Ginagamit ang padamdam sa paghihiwatig ng dulot ng bugsong ng damdamin, sigaw o pahayag na mapang-uyam. Halimbawa nito, aray! Naipit ang paa ko. Tandang pananaw. At tandang pananaw ito ay pangkalahatang gamit ng pananaw na nagpapahayag ng tanong, usisa o alinlangan, datos o nakala. Halimbawa nito, maganda ba ako? Diba? Nagtatanong ako, diba, class? Ngayon, batid kong alam nyo na kung ano ang patungkol sa mga bantas. Kaya nandito ako upang mas magbigay ng mas maraming halimbawa patungkol dito. Ang tuldok, class, halimbawa dito ay si JR ay maganda. Pumunta kami sa Cebu para magbakasyon. Matalino ang pagong kaysa sa matsin. Sa bahay namin ay may nakatirang aso, pusa, daga, ahas at marami pang iba. Diba? Makikita sa bahay kubo ang mga gulay katulad ng talong, sigarilyas, sitaw at kalabasa. Ngayon naman sa padamdam, class. Dito naman pinapaywatig ang damdamin. Halimbawa, aray! Naipit ang paa ko. Diyos ko po! Nahulog ang bata. Ouch! Nakagat ako ng ahas. Diba? Sa kuwit at padamdam, makikita na natin ang pagkakaiba nilang dalawa. Ito naman ang huling bantas. Halimbawa nito, ito ay ang pananaw. Halimbawa lamang, si Briselda ay maganda. Nakita mo ba ang nawala kong tsinelas? Mahal mo ba ako? Diba? Nagtatanong ang isang tao sa isang tao pa. Ngunit, alam kong alam yun na kung ano ang bantas. Kaya't magtatanong ako kung ano ang kahalagahan ng bantas. Okay, di ba? Mahalagang batas, mahalagang matutunan ng isang mag-aaral ang paggamit ng mga bantas sapagkat hindi maiintindihan o hindi matutukoy ang isang pangungusap kung mali ang ginagamit na bantas. Ang bantas ay nagsisilbing gabay ng isang pangungusap.
upang magbigay ng kaayusan, kahulugan at wastong pag-unawa ng mga mag-aaral. Okay? Naiintindihan lang ba ako? Very good. Dahil tapos na ang ating talakayan ngayon at sana'y naunawaan nyo ang aking discussion. Ako si Silito Sinsoro Jr., ang iyong guro sa asignaturang Filipino.